O mga kababayan, ito pong ginawa ni John B. Cremulya. Tanong natin sa atin, ano ba ito? Disiplina o panunupil? Ito pong street arrest bilang sandata laban sa mamamayan. Sa gitna po ng lumalalang krisis, tumataas ang presyo ng langis, pagkain at pangunahing bilihin. Ang sagot po ng Estado ay hindi agarang tulong o regulasyon. Sa halip, mas pinapalakas nito ang presensya ng pulis sa lansangan na nagre-resulta sa libu-libong street arrests sa loob lamang po ng ilang araw. Hindi po ito simpleng pagpapatupad ng kaayusan. Ito ay malinaw na estratehiya ng pananakot. Ang ganito pong hakbang ay naglalayong gawing normal ng Estado ang takot upang pigilan ang lumalakas na galit ng mga mamamayan sa kabiguan ng administrasyon ni Bongbong Marcos habang sumisirit po ang presyo ng langis at patuloy ang korupsyon. Ang pinipiling tugon po ng gobyerno ay supilin mismo ang mga mamamayan sa gitna po ng krisis. Ang tinatawag po na Safer Cities Initiative ay may layong nakakabahalang pagkakahawig sa madugong kampanya ng tokhang ni Rodrigo Roa Duterte. Parehong gumagamit ng overkill ng deployment ng pulis, pakikipagtulungan sa LGU, at maluwag na interpretasyon ng mga ordinansa upang bigyang katwiran ang arbitraryong pag-aaresto. Sa ganito pong sistema, mga kababayan, ang pagiging mahirap ay nagiging krimen. Ang pagiging nasa lansangan ay nagiging dahilan para hulihin. Hindi po ito tungkol sa disiplina. Ito ay tungkol sa kontrol. Sa halip na tugunan po ang ugat ng problema sa Pilipinas, kawalan ng trabaho, kakulangan sa serbisyong panlipunan, at patuloy na pagtaas ng presyo, ang pinipili po ng Estado ay gawing kriminal ang kahirapan. Habang hinuhuli ang mga topless o mga taong umano'y lumalabag sa mga minor infractions, nananatiling malaya ang mga malalaking mandarambong at mga kumpanyang kumikita sa oil profiteering. Sino ba talaga ang totoong kriminal? Ang panawagan po ng mga autoridad para sa disiplina ay isang mapanganib na pagbabalik sa nakaraan. Isang panahon kung saan ang dissent ay itinuturing na krimen at ang katahimikan ay ipinapataw sa pamamagitan ng dahas. Sa ganito pong kalagayan, ang mamamayan ay hindi pinaglilingkuran, kundi binabantayan, sinusubaybayan at kinokontrol. Sa gitna po ng init ng panahon at init ng galit nating mga mamamayan, mas pinipili ng mga nasa kapangyarihan, kabilang ang mga lokal na opisyal tulad ni John V. Cremulya, na mag-eksperimento ng mga pulisiyang mapanupil kaysa maglatag po ng tunay na solusyon. Ito ay hindi lamang kawalan ng malasakit. Ito ay malinaw na pagpapakita ng takot sa kapangyarihan ng nagkakaisang mamamayan. Hindi disiplina ang sagot sa kahirapan, kundi hustisya. Hindi pananakot ang kailangan, kundi serbisyong panlipunan. Panahon na upang tutulan ang kriminalisasyon ng kahirapan at ang militarisasyon ng ating mga komunidad. Ang tunay pong kaayusan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagkakapantay-pantay, pananagutan at makataong pamamahala. Sa huli, mga kababayan, habang pinipiling patahimikin tayong mga mamamayan, lalo lamang nitong pinapalakas ang dahilan para tayo magsalita, para tayo'y lumaban. Kaya, ito pong ginagawang ito ni John B. Cremulya ng Estado, ito po'y sandata laban sa ating mga mamamayan.